Nagpunta ang mga tao sa Arlong Park pero pinipigilan sila nila Johnny at Yusako dahil siguradong matatalo daw sila tulad ng nangyari sa kanila. Dahil ang hinihintay daw nila ay ang mga tagapagligtas. Saka dumating ang apat na mga bida. At sinabi nila Johnny na tandaan nila ang mukha ng apat dahil sila na lang ang pag-asa ng Kokoyashi Village. Nakarinig ng pagyanig sila Arlong. Dahil si Luffy pala ito na winasak ang bakod ng Arlong Park. Humarang ang dalawang fishman ngunit pinaguntog lang sila ng bida. Tapos wala ng intro ay sinuntok niya si Arlong sa pagmumukha. Sumugod ang maraming fishman ngunit pinagsisipalang sila ni Sanji. At nang makita ng mga fishman si Usopp ay nalaman nilang hindi pala ito pinatay ni Nami. Ngunit kahit napatalsik ay minamaliit pa rin sila ni Arlong. Tinawag ni Hachi si Momo, kaya yumanig at natakot ang mga tao. At mula sa dagat ay lumabas ang isang halimaw, ngunit nakita itong may bukol dahil kila Luffy. Kaya nang maalala nito ang ginawa nila Luffy ay umalis na lang ito ng luhaan. Pero nang utusan nito ni Arlong ay nagbago ang mood at naging matapang. Sumugod si Momo at ang mga fishman kaya ibinaon ni Luffy ang mga paa sa semento. Tapos inikot-ikot niya ang sarili at hinawakan si Momo kaya nakita ng mga fishman na meron siyang devil fruit powers. Dahil sa ginawa ni Luffy ay nagpaikot-ikot si Momo at nasapol ang mga fishman sa paligid. Saka naihagis sa malayo ang kawawang si Momo. Naubos ni Luffy ang marami sa mga fishman ngunit ang nais daw niyang tapusin ay si Arlong. Ngunit hindi naman siya makaalis sa semento. Nagalit sila Kurubi at Diwata sa ginawa ni Luffy pero nakahanda sila Zoro. Naglabas ng napakaraming ink si Hachi kaya nalagyan nito si Luffy. Tapos binuhat ni Hachi ang malaking bato at ibinagsak sa bida. Pero nahati ang bato. Dahil sinipa pala ito ni Sanji. Si Kurubi ang kakalaban kay Sanji, habang si Usopp ay sinusubukang tanggalin si Luffy. At nang makita sila ni Hachi ay binuhat na naman ito ang malaking bato kaya itinakbo siya ni Usopp. Sa kanilapitan ni Zoro ang octopus para hamunin sa isang duelo kaya binalibag nito ang malaking bato sa swordsman. Nabitiwan ni Usopp si Luffy kaya pumitik ito at tumama kay Diwata. Dahil dito ay mas lalong nagalit si Diwata kay Usopp kaya napatakbo na lang ang sniper. Pero pinagdiskitahan din ni Diwata ang mga taong may hawak na armas. Kaya naman tinira siya ni Usopp ng apoy sabay takbo. Ngunit walang tigil siyang hinabol ni Diwata. Tumayo si Arlong ngunit nakiusap si Kurubi na huwag siya magwala. Sinuntok ni Luffy ang fishman subalit hindi tumama kaya nahuli ang kamay. Tapos hinukay ni Arlong ang semento at binuhat si Luffy. Kaya sumuntok si Luffy pero nakagat lang siya nito. Pero kinagat niya rin ng fishman kaya naman hinagis siya nito sa tubig. Tatalon sana si Sanji pero giit ni Zoro na mas mabilis sa tubig ang mga fishman. Kaya kailangan muna nilang talunin ng mabilis ang mga kalaban habang nasa lupa. Samantala si Luffy ay nauubusan na ng hangin. Kaya naman tuwang-tuwa si Arlong sa munting laro na naisip niya. Sumugod si Zoro kaya tinira siya ng tinta ng pusit. Pero nagawang maputol ni Zoro ang buhok ni Hachi. Pinagmayabang ni Hachi ang anim niyang kamay. Pero hindi naman niya nagawang mahuli ang espada ni Zoro. Napansin ni Sanji na tila hindi maganda ang pakiramdam ni Zoro. Sinugod ni Kurubi ang kop ngunit nakontra niya ang atake ng fishman. Samantala nagmamadali na si Zoro sa laban pero tumalon si Hachi at kumapit sa poste. Nagpa siya si Gensa na palihim na iligtas si Luffy. At nagpumilit naman si Nojiko na sumama kaya nagpunta na ang dalawa. Lumalala na ang lagnat ni Zoro kaya pinipilit na lang niyang tumayo. Kaya naalala ni Sanji na dahil ito sa sugat na natanggap niya mula kay Mihawk, kinuha ni Hachi ang anim niyang espada, ngunit natumba na si Zoro. Dahil na-distract si Sanji ay tinamaan siya ng suntok ni Kurubi kaya tumalsik sa pader at nawala ng malay. Kaya naman wala ng kakampi ang mga tao. Gumawa ng malakas na tornado si Hachi upang itapon si Zoro sa gitna ng karagatan. Pero pinigilan siya ni Kurubi dahil masisira pati ang Arlong Park kaya tumigil ang octopus. Subalit pinilit pa rin bumangon ni Zoro sa kabila ng kanyang kalagayan. Samantala si Usopp ay hindi mahahabol ni Diwata dahil sanay siyang laging tumatakbo. Ngunit nang inakalang naiwan niya na ito ay nasa likod na pala si Diwata kaya natigilan siya at muling tumakbo ng mabilis. Nagpunta ang dalawa kay Luffy para subukan tanggalin ang semento sa mga paa pero napakatibay nito. Nagsindi ng sigarilyo si Sanji at saka bumangon. Dahil mas malakas pa rin daw ang sipa ni Zeff sa suntok ni Kurubi. Nag-aalala ang mga tao dahil siguradong babuka ang sugat ni Zoro kapag lumaban pa siya. Ngunit hiningi ni Zoro ang espada ng dalawa para makagamit siya ng three sword style. Sumugod si Hachi ngunit sa tamang pagkakataon ay nakuha ni Zoro ang mga espada kaya nagawa niyang makipagsabayan sa six sword style ni Hachi. Tagumpay niyang napinsala ang octopus kaya napahanga ang mga tao. Ngunit galit na galit si Hachi. Sa kabila ng pinagdadaanan ni Zoro ay naalala niya ang pangakong hindi siya matatalo sa anumang laban. Kaya kahit masama ang lagay ay pinipilit pa rin niya ang katawan. Sumugod ang octopus ngunit napigilan siya ni Zoro. Subalit na headslam ni Hachi ang sugat ng swordsman kaya napatalsik. Tapos inabangan
niya ito sa baba para gawing giniling. Pagbagsak ni Zoro ay natakot ang mga tao, ngunit nagawa pa nitong mapinsala si Hachi. Sa kabila ng matinding lagnat at sakit ng sugat ay hindi pa rin sumusuko si Zoro. Kaya nang muling sumugod si Hachi ay naputol ang mga espada ng octopus saka nagawa niyang mapalipad sa ere ang fishman gamit ang bagong teknik. Kaya naman si Zoro na ang panalo sa laban pero nanghihina na rin siya. Balak pa sanang iligtas ni Zoro si Luffy pero si Sanji ang tumalon dahil nanghihina na si Zoro. Ikinatuwa ito ni Kurubi kaya agad siyang sumunod sa binata. Nakita ni Sanji na may tumutulong na pala kay Luffy pero hindi nila maalis sa bato. Nang dumating si Kurubi at binanatan si Sanji, sumugod si Kurubi papunta kila Luffy subalit nahila siya ni Sanji sa buhok. Kaya ginamit ni Kurubi ang kanyang buhok para mahuli at hilahin si Sanji pababa. Sa kanya sinipa ng malakas sa tiyan si Sanji. Tapos nag-tornado at sinipa sa ulo ang Cook. Tapos binigyan ng napakalakas na atake sa mukha kaya tumalsik si Sanji at tumama sa mga bato. Pero sa kabila nito ay buhay pa rin si Sanji na nagmamadaling makakuha ng hangin kaya pinigilan ng fishman. Halos naubusan na siya ng oxygen, subalit niyakap pa siya ni Kurubi at saka nag-dive ng napakabilis para mapinsala ang mga organ ng Cook. Naramdaman ni Sanji ang pinsala sa kanyang tiyan kaya nagsuka ng dugo, pero nanatili pa rin siyang buhay kaya muli siyang dinala sa itaas ni Kurubi. Ngunit naisipan ni Sanji na kagatin ang hasang nito kaya nagawa niyang makaalis sa tubig. Sa kanya hinamon si Kurubi na maglaban sila sa lupa. Pinagmayabang ni Kurubi ang fishman karate, subalit sa isang sipa ni Sanji sa kanya ay bagsak ang fishman sa sahig. Tapos muling pinagsisipa ng malakas na Cook, hanggang sa manghina si Kurubi. At para sa pangfinale ay gumamit si Sanji ng Muton Shot na siyang nagpatalsik at nagpatagos kay Kurubi sa maraming pader. Dahil sa natalo nila ang dalawang tauhan ni Arlong ay nanlilisik ang mata nito sa galit. Samantala bigo pa rin sila Gensan at Nojiko sa pag-rescue kay Luffy. Nakita ni Diwata na napatay niya na si Usopp pero nag-play dead lang pala ito para makaligtas. Balak niya na sanang magtago pero nang maalala ang mga kaibigan ay naglakas loob siyang yayain sa duelo si Diwata. Agad niyang kinuha ang sandata at agad namang sumugod si Diwata. Pagtalo ni Diwata ay tinaaman nito ni Usopp sa mukha pero nasuntok pa rin ang mukha ng sniper. At nang inakala ng fishman na patay na si Usopp ay pinalo siya nito ng maso sa paa. Saka tinakot na pipitikin ng goma kaya napapikit. Pero tumakas na pala sa kanya si Usopp. At mula sa kagubatan ay binato siya ng bote na nabasag sa kanya. Hinigop ni Diwata ang tubig sa palayan at pinuntirya ang pinagtatago ang puno na nakita niyang putol-putol sa lakas. Tapos parang naging machine gun ang ulo nito kaya walang nagawa si Usopp kundi ang magtago. Tinadyakan pa nito ang puno kaya naputol at balak ibato sa kanya. Pero natira siya ni Usopp kaya nag-apoy ang katawan at nagmamadaling magpunta sa tubig. Hinabol siya ni Usopp at pinalo ng maso sa mukha kaya talsik. Kaya dahil sa strategy ay nagawa ni Usopp na matalo ang isang fishman. Patuloy pa rin ang ginagawang rescue nila Gensan at Nojiko kay Luffy. Habang pinipilit ni Sanji na kalabanin si Arlong subalit sa isang atake nito ay bagsak ang Cook. Saka dumating si Nami at sinabing papatayin ng fishman. Kinabahan ng mga tao sa sinabi ng dalaga. Ngunit tumawa lang si Arlong dahil sa loob ng 8 taon ay alam niyang gumagamit si Nami ng iba't ibang pamamaraan para patayin siya pero hindi nagtagumpay. Saka nagbanta na papatayin ng lahat ng mga tao kung hindi babalik si Nami sa Arlong Pirates. Kaya pinapili ng fishman ng dalaga kung sino ang kakampihan niya. Dahil dito ay naipit na naman si Nami sa isang mahirap na desisyon kaya pinagpapawisan. Ngunit nang maalala niya ang sinabi ni Luffy ay nagkaroon siya ng pag-asa. Kaya sinabi sa mga tao na mamatay na lang silang lahat ng magkakasama subalit ginanahan pa ang mga ito. Ikinainis ni Arlong ang desisyon ni Nami.